Hi everyone! Welcome back again to my channel. So when I will like for this video, dahil bubulong-bulong na naman tayo. Hindi na natin madilat ang ating mata. Kaya anong oras na, day? Alas 12 na, day. Magbubulong-bulong pa tayo, day, para maka-upload tayo bukas, day. So ayan. Sasagutin lang natin ang tanong ng ating subscriber. Sabi niya, day, paano paamuhin yung alaga mong maldita? Alam niyo ba, may video na din ako niyan. Yan din yung pinagdadaanan ko sa ngayon. Sa mga nagdaang mga araw. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo'y naligaw. So, ayan. So, diba, last week, this few days, you know that, ganyan din ang karanasan ko sa aking alaga, no? Kasi before naman ay medyo may pagkamaldita talaga ito. Mahilig manakit, nawa kahit walang dahilan. So bigla-bigla na lang siya nang gigigil sa'yo na parang ganyan. Nagigigil siya. So dahil nga ang lolo ay yun lang lagi kong kasama dito, 'di ba? Yun yung lagi kong alalay dito sa pag-aalaga ng mga bata. So pag nakikita niya kasi yun, pinapalo talaga yung kamay. So, na-stop yun siya. Then, ang hate na ng bata ay dalawa kami. Si lolo niya at ako. Then, itong nang nakaraang linggo nga, bago mag-holiday, ay ini-spoiled na rin siya ng ng lolo niya. Lagi siyang may pasalubong na pagkain. Ay, alam ko, bawal yun. Ayaw ni amo na ganun. Tapos ngayon, ako na lang ang hate niya. Ako na lang ayaw niya sa akin, ayaw niya sa akin. Lagi niya ako sinasabihan na ayaw ni mama sa'yo, ayaw ni papa sa'yo, ayaw ni bunso sa'yo, ayaw ni lolo, ayaw ni lola. Lagi niya ako sinasabihan, so napaparanoid ako, parang nag-iisip tuloy ako na baka ganun din yun, naririnig ng bata, kaya ganun sinasabi sa akin. So, ayun nga, pag ganyan kasi ako doy, pag marami, alam mo yun, pag iniisip ko siya lagi, kinikwento ko, kumbaga nilalabas ko pag may mga nararamdaman akong yung parang bigat, sinishare ko din, nanghihingi ako ng opinion, paano nila na-resolve yung mga ganong sitwasyon. So, nakita nyo naman, may mga video din ako dyan, sinare nila na, hindi lang pala ako, at marami din nagko-comment na relate sila sa sitwasyon ko, yung alaga maldita na nanakit. So, ito day, pagkatapos ng holiday, di ba? So, ang mga in-advise sa akin, kumbaga, in-apply ko siya. So, ganito ang nangyari, day. Di ba? Ilang days din, 3 days din akong wala. So, hinahanap niya ako. Bakit daw ako? Hindi daw ako nalabas. Naririnig ko naman, medyo naiintindihan ko naman siya. Gusto niya pumunta dito sa room, pero pinipigilan ng mama niya. So, nung pagkabalik ng trabaho nung 13, kasi dapat off pa yun, pero nag-OT ako. So, gumala din naman kami. Ayan. Ayaw nga niya na sumama ako. Nung doon kami doon sa doon sa galaan, ayaw niya na magsunod-sunod ako sa kanila. Gusto niya na magstay lang ako sa isang sulok. Oh, grabe. Grabe, diba? So, baka pwede nyo rin itong i-apply sa inyo. Subukan nyo lang. Kasi, sa tingin ko, day, alam nyo, pinakamahirap talaga na siguro na trabaho ng isang katulong ay yung magkaroon ka ng alagang maldita, hindi nakikinig yung alaga mo sa'yo, as in. So, ito day, one time, nung kailan lang yun, hindi ko pa nga i-share agad kasi inoobserbahan ko pa kung effective ba yung ginagawa ko. So, diba, every morning na pag ako ang aakma, yung kumbaga aakma pa lang ako na mag-aasikaso sa kanya. Ayaw ko sa'yo, ayaw ko sa'yo, ayaw ko sa'yo. Mag-shout na yan, magsisigaw na yan. Then, pag na-start yan, magngangawa na yan, buong araw yan, bad mood siya. Di anong mangyayari din sa'yo, mabubwisit ka rin, diba? So, ganito ang ginawa ko, day. Kasi ang explanation ni Inday, kalimutan, Jane, ganyan din daw yung alaga niya. Ini-explain niya ng mahinahon. Kasi ang magulang naman nun, day, is, kumbaga, mabilis mamalo, pinapalo. So, si amo ko naman dito, hindi sila namamalo.
explain lang din sila, pero yun nga, sa kanila lang nakikinig, pero sa akin walang boses. Wala akong boses, hindi niya ako pinapakinggan. So ang ginawa ko, Dino, umaga pa lang, yun na ang sinasabi niya. Hindi ko siya sinasagot. Hindi na lang ako kumikibo. Ginaganon ko siya, oh. Every time na ayaw ko sa'yo. So nagtataka siya, bakit ko daw siya pinapatahimik? Pag ginaganon ko ulit, bawat salita niya, no, wala na siya, hindi na hahaba yung salita niya. Yun ang na-observe ko. So ito pa, Day, isang challenge din sa akin na may vitamin siya. Dapat isang araw, isang beses lang. So pag sa umaga pa lang, nung kumakain na siya, umalis na yung tatay niya, kumuha na siya. So hinayaan ko, sabi ko isa lang. So pagkatanghali, Day, nakita ko siyang kinuha niya, papunta doon sa room. Then sabi ko, ang alam ko, kukuha siya kasi bakit siya nagtatago? Alam niya kasi ang room lang ang walang kamera. Lahat, kwarto niya, kwarto ng kapatid niya, dito sa sala, 3, sa kusina, 1. So wala siya mapagtaguan. Bakit siya pumunta ng kwarto? So sinaway ko na siya. So hindi nga siya nakikinig. So hinayaan ko siya. Then sinisilip-silip ko siya ng dahan-dahan. Ayun, nakita ko siyang binubuksan. Din, trinay ko yung payo sa akin ni Inday na i-explain ko, na sabihin ko kung ano mangyayari sa kanya, kung sasakit pag kumain siya ng 2, sasakit yung tiyan niya. So, hindi nakikinig. Sinasabi na, hindi ka mabait, ganyan. So, sabi ko, ang panakot ko kasi lagi sa kanya ay tatawag sa mama. So, pagbalik ko ulit, ayun, tinuloy na niya, Day. Kumuha na siya ng 1. Akala ko nga, magagalit yung amo ko. So, ayun na, doon ko na kinuha yung bote. Kinuha ko na din, nilagay ko sa taas. Pero ang ginagawa niya, Day, kumukuha siya ng upuan para kunin din yun. So, mas natatakot ako kasi that time, nagpapakain ako ng alaga kong maliit. So, hindi ko siya masundan ng masundan. Then, kasi umiiyak nga din yung alaga umaliit pag iniiwan ko. So, inilipat ko na naman sa taas na nakikita ko. So, nakikita ko nga siya, inaakyat pa rin niya. So, doon na ako umaksyon. Sabi ko, tatawagan ko na yung mama mo. Kasi, minsan, tinatakot ko lang siya. Hindi ko ginagawa, hindi ko tinatawagan. Para makinig lang siya. Hindi talaga siya nakikinig. So, ang ginawa ko, denial ko na yung mama niya. Ginawa niya. Galit siya, galit. Ayaw ko sa'yo, ganyan. Then, pinatay niya yung naghilo na yung nanay niya, Pinatay niya. Then, alam mo ginawa niya, siya ang tumawag. Akala ko nagsumbong, pero pagkakarinig ko sa kanya, kasi sweet siya na nanay niya, hindi siya nagsumbong. Na kung ano ginawa niya. Di, ayun, hindi ko na lang tinuloy pagsabi sa mama niya. Din, ang ginawa ko, kasi galit talaga siya eh. Ito napansin ko sa kanya kasi, pag sinabihan ko siya na, kinukontra ko siya ba? Kasi galit nga siya sa akin pag sinasaway siya. Pag sinusumbong siya, galit siya sa akin. So, ang ginawa ko, hindi ko siya sinumbong. Then, di ba sa sobrang gigil niyan, kasi tatawag ako sa nanay niya, may binabato niya ako ng, kita mo talaga nagigil siya. Yung laruan niya, then hindi siya makalapit, binato niya sa akin. So, ang ginawa ko, nilambing ko siya. Ay, ganito, pinuri-puri ko siya. Para hindi lang siya manggigil, ibato kung ano ang ibato kayo. Napalo na pa naman ako dati ng niyan, ng laruan niyang vacuum, napalo ako niyan. So, trinay ko yung nilambing-lambing ko siya. So, nagkakarga na ako ng 2 habang nagpasusubo ng alaga ko maliit. Karga na siya dito, ginaganon-ganon. Tinanggal yung mga tali ng buhok ko, ginanon-ganon na yung... Hinayaan ko lang siya kasi selosa siya, Day. Selosa siya. Then, doon nga ako kinabahan kasi kung sasabihin ko ba, itutuloy ko ba kapag sabi kay amo na uminom siya ng vitamins na 2. So, pagkagabi nga, dumating yung amo ko.
pagkatapos namin kumain, medyo na late nga ako, alas 11 na ako natapos. So may hinanap si amo na gamot. Agwe, nakita ko yun na pinislit-pislit niya, din sininghot-singhot. Sus na, parang na taranta nga yung amo ko kasi dapat daw hindi yun pinaano. Akala ko na magagalit sa akin. Alam niyo, sabi ko, ang una ko siyang nakita na nagganyan, pang ano yun pang pump, yung gamot na pang inhale, para pampaluwag ng dito, yung may sipon yung bata. May mga sakit kasi ngayon sila. So, sabi ko, ang last na nakita ko siya, sinaway din, tinabi ko. Yun pala, hindi ko nakita na naghiwalay na yung magka-partner yun yung gamot at saka yung pump. Nung hinanap na namin, hiwalay na. Yung isa hindi pa namin mahanap. So, yung amo kong lalaki, natatakot pa naman ako sa amo kong lalaki kasi tahimik yun, pero alam nyo na pag tahimik, grabe kong magalit. Ha? Sabi ganon. Parang isip-isip ko, ako pa rin yung may isip sa amin dalawa, di ba? Ako pa rin yung matanda, bakit hindi pinapabayaan ko siya, sinusunod ko siya. So, nag-uusap sila ng ba't di mo sinabi kay lolo, ganyan, hindi mo sinabi sa akin, sabi ko. Tumawag ako sa'yo, pero pinatay niya, din tumawag siya sa'yo, doon nag-usap kayo. So, ayun, hindi naman, paano ba yun? Yung sa gamot muna, yan. Sabi ko, pinisil lang naman niya yun, pero din sininghot, hindi naman, pinisil din sininghot, hindi naman, sabi kong ganyan. Then ayun, nakita na yung kabila, yung dalawang pinadikit. So, hindi ko nga, kung sasabihin ko ba yung about sa gamot, pero kita talaga yun, pag i-review nila yung camera, kita talaga nila yun, kasi sinasabihan ko yung bata, ang galing-galing mo, sabi kong ganyan. Nung tatawagan ko yung nanay mo, pinatay mo, then tumawag siya. Pero iba yung sinasabi niya, alam ko iba yung sinasabi niya kasi sweet-sweet siya. Yung mama niya, sweet-sweet din yung boses sa kanya. Kasi kung sinabi niya yung ginawa niya, magagalit yun. Pagsasabihan siya. Sabi ko, galing-galing mo sabi kong ganyan. Hindi mo sinabi yung ginawa mo. Akin na, sabi kong ganyan. Tatawa, sabihin ko sa mama mo. So, doon nga siya nagagalit na nambabato siya ng laruan na parang dudut-dutin ka talaga. Kita mo talaga sa mukha niya na gigigil siya sa'yo. So, doon ako nagtry na lambingin siya. Yun na, nakuha ko naman. Then, alam nyo kasi may paborito siyang karakter, si Elsa at si Anna. Dati, si Anna daw ako. Ngayon, kay galit siya sa akin. Caterpillar na daw ako. Sabi niya ganyan. Ganyan, pag magkaaway kami. So, ang ginawa ko yun, sabi ko nga, isusumbong ko ba o hindi? Pero, natatakot din ako baka magalit sila kasi nga ako ang mas maisip sa amin dalawa, bakit sinunod ko pa rin siya. So, pero, maging honest talaga sa lahat ng oras. Yan, kasi para hindi ka mga twiran, kung magsinungaling ka pa, dininay mo, wala ka. Din makikita naman nila talaga yan. So, sinabi ko, pero hindi ko pinarinig sa alaga ko na nagsumbong ako sa mama niya. Binulong ko lang. Nagsinyas lang ako, tinuro ko yung bote, tapos gumanon. Kasi, pag nagsumbong ako, sa akin na naman galit. So, sinabihan nila. So, ginawa ni amo, may 2 bote ng vitamin. Sabi niya, sige, ganito na lang gawin natin, kasi alam nila na hindi ko talaga makontrol yung anak nila at nung lolo at nung lola. Sinabihan naman niya ako. So, parang naging panatag yung pakiramdam ko na, sabi ko. Kasi ang iniisip ko lagi, diba, baka na ang iniisip nila, bakit laging ayaw sa akin nung alaga ko, bakit lagi akong sinasabihan na ayaw ko sa'yo, kaumaga-umaga pa lang. So, parang naintindihan ko naintindihan naman din nila siguro ako, kasi sabi nga niya, sa susunod, kahit kung may ginagawa si anak niya na hindi nakikinig sa akin, siguraduhin ko talaga na tumawag sa kanya, sabi niya. Sabi ganun. Kasi, si lola, si nanay niya, si tata niya, hindi talaga nakikinig yung anak niya. So, sa isip-isip ko,
siguro naintindihan din nila ako. Sabi ko nga, siningit ko nga, kaya nga ayaw niya ako eh. Kasi lagi ako nagsusumbong sa'yo. Sabi ko ganyan. Alam nila na ganun yung anak nila. So, ngayong araw, walang away kaming dalawa. Hindi niya ako sinabihan ng ayaw ko sa'yo. Kasi, hindi ko na siya kinukontraday. Kumbaga may ayaw siya sa akin. Kung sinabi niya ayaw ko sa'yo, tikom yung bibig ko. Kasi once na sumagot ka sa kanya, magganyan siya. Lalo siya magganyan. So, ginaganon ko siya. Zipper yung bibig ko din. Ginaganon ko lang siya. So, hindi siya nagiging wild. Hindi siya nagagalit ng sobra-sobra. So, lambingin mo lang yung pinupuri-puri ko siya tulad niyan kanina hapunan. Nagpapakain ako ng alaga kong maliit, tapos siya kumakain din. Sabi ko, inuuto ko na siya ngayon din. Sabi ko, sino yung mabilis? Kasi siya yung tipong bata na hindi tumatanggap ng pagkatalo. Alam mo yun, gusto niya palagi siyang panalo siya. Yung maglalaro kami ng karera, hindi siya masaya pag talo siya. Kailangan ipanalo mo talaga siya kasi ngangawa lang yan. So, habang pinapakain ko siya, ang hirap din niya pinapakain eh. Dan nagpapakain ako sa maliit. So, inuuto ko siya. Sino ang panalo? Ganyan. Tapos sinasabihan ko yung maliit, ay bilisan mo maliit, kaya panalo na yung ate mo, ginaganon ko. Di nagmamadali siya kumain. Nagmamadali siya kasi sinasabi na panalo na, ay wala talaga. Talo talaga ang maliit. Ginaganon ko siya. So, din pagkatapos ko magluto kanina, naglaro kami. Habang nagluluto ako, naglalaro kami. Oo. Good mood na siya ngayon. So, sinunod ko lang yung sinabihan kasi ako ni Day Elgin, wag mo siyang kontrahin agad. Pwedeng pagbigyan mo muna siya, din i-explain mo. Ang kaso sa akin, hindi ko naman yan ma-explain ng English na tuloy-tuloy. Kaya, sipir ko na lang yung bibig ko. So, hindi na siya, kumbaga, once kasi na, may ayaw ko sa'yo. Dati, ang sinasagot ko sa kanya, okay, ganyan, okay, ginaganyan ko. Then, alam mo yun, yung sinasabihan niya ako na, halimbawa, kakain sa labas. Sinasabihan na niya yan ako na, maiwan ka lang dito ha. Ganyan. Pinapakita ko sa kanya, natutuwa ako, ayaw niya. Gusto niya malungkot ka. Anong ginagawa mo? Bakit ka natutuwa? Maiwan ka nga dito. Matuwa ako kasi wala sila. Diba? Yaya ko. Malaya ako. Walang magulo. Ayaw niya na makita kanyang masaya. So, malungkot ka. Naaalis sila. Ganon. Napakita mo na nakukuha ko na yung niya, ugali niya. Yun ang sabi din ni Elgin. Sabi niya, yung alaga mo is challenge yan sa'yo. Pag lagi mo siyang kontra, kumbaga, lagi mo iniisip na lagi mo kayong magkaaway, mabigat ang buong araw mo. Pero, kung hahanapan mo lagi na paano mo siya mapaamo, paano mo siya makuha yung loob niya, paano mo siya mauto ng bonggang-bongga, tingnan mo. Yan ang ginawa niya. Puro siya explain. Si Elgin kasi magaling siya sa English, kaya tuloy-tuloy yung kanyang na-explain niya talaga ng bonggang-bongga ba. Ako kasi, kaya ginawa ko, hindi ko na lang siya sinasagot every time na nagagalit siya. Ayan. Hindi ko na lang siya sinasagot. Sinasabihan niya ako, ayaw ko sa'yo, ginaganon ko siya. So, challenging talaga pag magkaroon ka ng alaga na ganyan, maldita, may pagkamaldita. So, basta, pag ginusto mo naman, may paraan. Pero pag ayaw mo na, maraming dahilan. Diba? Kaya, wala pa tayong bahay. Gawa pa rin ng paraan, day.
Kasi pag yun nga ang napansin ko, nung hindi ko pa na-share to sa sa iba, parang ang bigat lagi, parang sira yung araw ko lagi, ang bigat lagi sa sa nabubuisit ka ba lagi. So nung na-accept ko na, sana nga tuloy-tuloy na to. Kasi mula Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, 4 days na kaming okay. Naglalaro, hindi siya nagagalit sa akin. So, maganda na. So, ayan lang for today's video. Try nyo din yung best nyo. No? Kasi challenge, ito tayo pinaka-challenging sa atin. So, ayan lang for today's video. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget, nandyan si Amo. Nagkakaluskos. Don't forget like, subscribe.